Hello mga idol, good morning. So ito, another video na naman tayo mga idol. Guys, ano to? Ford Everest ulit. Papalit tayo ng mag-change or papalit tayo ng kanyang transmission fluid. So ATF. So ito mga idol, papakita ko sa inyo. Ayan, Ford Everest to. 3.2 ang kanyang engine. Ayan. 3.2. So, napakalaki ng mga mags. Papalit tayo ng ATF mga idol. So, automatic transmission fluid. Wala siyang mga, kung mapapansin nyo mga idol, wala siyang drain plug. Lahat ng Everest. Kaya Ranger, isa lang yan. Ayan. Niluwagan ko na yung mga tornilyo sa oil pan niya, sa crankcase kung tawagin. Ayan, pinapatulo ko na siya unti-unti kasi itong buong ito na oil pan mga idol tatanggalin. Itong malaki na to, so oil pan itong tawagin or crankcase, di ba? Sa mga ibang sasakyan mga idol, may mga drain plug ito nakalagay dito. Ito nakaumbok na to. So kung sa may-ari, pwede mo naman ipasadyaan ng drain plug para hindi ka na nagtatanggal ng oil pan. Para pag ano, i-drain mo na lang. Pero mas maganda rin yung natatanggal yung oil pan para yung latak. So naano siya, talagang natatanggal, nalilinis talaga. Kasi kung drain lang, kung hindi natin maiwasan yung mga ribaba kung tawagin. So may magnet kasi ito mga idol sa loob. Siya yung nagmamagnet ng ribaba, yung mga bakal na nadudurog. So doon napupunta yun. Kaya yun yung purpose ng magnetic doon sa loob. Ayan, unti-unti na natin siyang dinidrill. Pinapatulo muna kasi punong-puno to guys eh. Itong crankcase na to. Ayan o. Ano to? 4x4 mga idol. Ayan o. Ayan, meron pa siyang ano, tawag dito, differential na isa. So ito yung differential na isa mga idol. Yan. Ito yung differential niya, pang 4-wheel drive. So ito yung ano niya, profiler niya. Laki. So differential mga idol sa likod dito. Ito mga idol dito sa differential, pinapalitan din to sa transmission, yung sa kanyang ano, dual at saka sa differential dito sa likod. So kahit na umabot na ng 70,000 kilometers hanggang 80, so kaya niya pa. Hindi kagaya nung transmission fluid. So 40 to 50,000, 60,000 pinapasagad mo na yun. So ang mileage niya ngayon ay 55 na eh. 1,000 kilometers, kaya nagdesisyon na si boss na ano, papalitan na. So ito kaibigan lang to nung customer natin, so ni-repair lang na sa atin dito ni Busing. Yung may Ford Everest din, kulay puti naman yung kanya, pero ito parehas naman sila. Yan, unti-unti ko nang dinidrill mga idol. Patuloyin muna natin unti-unti yan. Ayan, makikita nyo. So ganyan lang yan kadali. Kahit na ano, kayo lang yung may mga may-ari ng Ford Everest, mga owner. So kung may mga mayroon kayong ganitong sasakyan, kaya nga lang napakahirap pag sa bahay nyo lang ito gawin. So dalhin nyo na sa talyer, tapos doon nyo napapalitan ng ATF para hindi na kayo nahihirapan pa. Kasi medyo mahirap din to dahil ano eh, wala siyang drain plug. So ito mga idol luluwagan muna natin tong mga tornilyo na iba. Yan, yung paikot na to para malaman natin kung marumi na talaga. So mga idol, ito na yung ano, crankcase nya. Niluluwagan na natin. So pinakamahirap lang guys mga idol, ito yung nasa dulo nung oil pan. Ito kasi nandito yung pinaka beam nya, no. So dudukutin mo yung pinakadulo niya. Ayan yung number ano to, number 8 na tornilyo na bolt.
So gagamit lang tayo ng socket wrench. Yan, maliit. Para madukot mo siya dito. Yan mga idol, oh. Ayun, tumulo na. Napakaitim. Sobrang itim. Ayan lang mga idol, itong pinakamadulo lang guys. 100,000 kilometers na pala to. Akala ko 55 lang kasi sabi ni boss kanina eh. Wow. Super itim. Oh. Tulo na. Tulo na mga idol. Mas napakahirap ano nito. Walang green flag. So ito na lang mga idol. So tinirahan lang natin. Kailangan magtitira kayo ng isa para hindi kayo mabagsakan ng buong crankcase. Yan. Talagang ganito talaga guys mga idol gumawa. Yan, unti-unti nyo lang, huwag nyo masyadong tatanggalin kaagad yung mga tornilyo, mga bolt na yan kasi mahirap. Yan, di ba? Oh. Ito na mga idol yung kanyang transmission filter. So tatanggalin na rin natin to para malinis na rin. Ito yung dipstick niya. So ito sa gilid. Ang 19 ito mga idol yung size niya. Kahit open range, kaya na yan. Ayan, ito yung filter. So lilinisin na rin natin to para talagang dialysis na siya talaga. So yan lang mga idol, oh. Ito yung crankcase. Yan, dumi. Ito yung magnet mga idol na sinasabi ko sa inyo. Yan, gaano karumi. Yan ang posisyon ng magnet niya mga idol, ha. Yung isa dito sa taas, yung isa nasa kanan, nakasampa. So wala siya dito sa ibaba, gilid-gilid lang siya. So yan yung original, kasi yung ibang nagbababa nito mga idol, so binabago nila yung magnet, nilalagay dito sa gitna. So hindi tama yun, gilid-gilid lang yan. Ayan, di ba pa ganon? So ito doon sa dulo, ito namang isa nasa kanan. Yan, ganyan lang yan idol. Ayan, lahat ng mga Ford Everest, Ford Ranger, dito lang kami sa Shell Centennial Road, Batong Dalig, Kawit. So nagpapalit tayo dito ng automatic transmission fluid. Ayan, yan mga idol, lilinisin naman muna natin to, itong niya, oil pan. Ayan, oh, dumi. Yan, ito na mga idol, lilinisin na natin to. Filter, magnet, sus, grabe. Biruin mo, hindi mo ibababa kung drain plug lang, hindi mo tatanggalin yung crankcase. Oh, sus, marami. Yung gasket niya mga idol. So ito hindi naman to pinapalitan kaagad. Nilinisin lang natin to kasi okay pa naman siya. Ayan. Pag nalinis ito siya, so didikitan mo na lang ng sealant, Vita Gray. Yun ang pang
dikit sa mga makina. Okay, linis-linis muna tayo. Few moments later. So ito na mga idol, malinis na. Yan, ayos. So yun, gasolina ang pinalinis natin dito. Ayun yung filter niya sa loob. Yan, kulay pula na siya, kanina itim. So nilagyan na natin siya ng pinang-flashing. So ATF din, pinasukan natin dito tapos pinalabas doon sa ilalim. Yan. Para yung latak, matanggal siya talaga. Matanggal talaga yung latak niya. So ito na yung crankcase niya, oil pan. Yan, malinis na yung pinaka-magnet. Yun. Dalawa yung magnet niya mga idol. Yan. So lalagyan na lang natin dito ng sealant para dun sa gasket. Yan. Ayan, sisilant na natin itong mga idol para maibalik na natin to doon. Pati itong filter niya. Okay. Sisilant ko na natin mga idol. So ito guys. Ayan, may sealant na siya mga idol. Ayan. Tapos ipapatong na natin yung isang gasket. Ito. Yan. Tapos sa ibabaw, lalagyan na naman natin siya ng sealant. Dito sa ibabaw niyan. Para pag nilagay natin doon sa transmission, lapit-lapit talaga siya. So yan guys, sinasalina na namin yung transmission ng GTF. Ayan, mano-mano lang yung ano natin, pang bomba. Siguro mer mga ano yan, ano? 4 liters, no? 5 liters. I-flashing natin yung isa. So ayan guys, so dito ilalagay sa ano, gilid, ito lagayan. Tapos bubumbahin mo. Ayos na ayos yung pakasilyo. Wow. Kaya nagpatulong tayo kay ano, Sir Homer. Pagbumba ng ano, ATF. Ayan guys, iubos muna natin yung 5 liters para talagang tatlong-tatlo. Ayan guys, pinandak natin yung makina. So iangat natin para maano, skip yung ilalim. Ayan mga idol, pinaandar ko na yung makina niya. So pinapaandar muna natin, pinapainit para malaman natin kung maglilig pa siya. Yan, okay naman yung mga tornilyo niya, yung mga silyo. So wala naman siyang ano, bakat. Okay. Ayos. So, double check lang natin mga idol kung may tulok. Okay naman siya. Panalo. Okay na, successful naman tong ginawa nating Cold Everest. Okay naman, na-check na natin yung ilalim, pina-under na natin ng ilang minuto, uma-under na siya. So wala naman tagas yung ilalim, sinilip na natin. Ayan. So uma-under siya ngayon. I-obserbahan pa natin mga idol para yung kanyang ATF sa loob ng torque converter ay humalo na siya doon yung bago. Kasi syempre, pag dinrain natin, di naman to dialysis talaga na ginawa natin. Ibig sabihin tanggal lang yung oil pan, yung sa torque converter na laman na ATF. So nandoon pa rin yun.
So kaya pinapaandar natin ng medyo matagal kasi para humalo na doon siya sa yung luma na nandoon sa torque converter. So yun lang mga idol, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, Facebook page, paki-follow na lang, paki-share, Jess Mechanic Vlog. Para itong video na to mga idol, pag napanood nyo, kahit pa paano meron tayong ideya kung paano palitan yung transmission fluid. So yan mga idol, thank you.